Hustisya ang sigaw ng magkaanak na mga nasawi sa walang habas na pamamaril sa Quezon City nitong linggo. Nananawagan na rin sila ng tulong kay Pangulong Aquino. May live report si Marisol Abduraman. Marisol? Pia, kasabay nga ng pagluluksa ng mga kaanak ng mga biktima sa walang habas na pamamaril sa regulado noong linggo ang kanilang paghinginga ng hustisya para sa kanilang mga pinaslang na kaanak. Ito sa papa niya. Sana po, umami na po siya. Hingi po kami ng hustisya. Nagalit po. Kanina? Basta pumatay sa papa ko. Bakit? Kasi hindi na po namin siya makikita. Sa murang edad na 11, alam na raw ni Lance ang nangyari sa kanyang papa Gilmer. Napakasakit daw na sa isang iglap nawalan sila ng ama na siyang tanging bumubuhay sa kanila. Mas masakit daw ani Lance na makita ang dalawa niyang nakababatang kapatid na walang kamuwang-muwang sa sinapit ng ama. Sana pa, buhay ka pa, Papa. Sabi ng nabiyudang si Judy, papunta lang sana sa buro ng hipag ang kanyang mister nang barili ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Hindi ko alam kung anong gagawin namin ngayon. Wala na siya kasi siya lang po kasi yung nabubuhay sa amin eh. May special child pa po siya. Kay Mr. President, sana bigyan niya po, sana gawan niya, bilisan niya pong paghanap ng hustisya sa amin. Hindi lang sa asawa ko, kundi sa iba. Ang unang biktima na si Rodelo de la Cruz na ulula rin ang dalawang anak. Bangkay na si de la Cruz nang iuwi kanina sa San Jose del Monte, Bulacan. Pauwi na raw si Rodelo ng pababarilin ng mga salarin. Hustisya lang kailangan ko talaga may bigay sa pamangkin ko kasi may dalawang anak na maliliit pa. Bigla lang siyang pinatay na walang kalaban-laban. Katarungan din ang hangad ng mga kaanak ng isa pang biktima na si Angelo Soliva na bumibili lamang daw ng gamot para sa may sakit na ama ng pagbabariling din ng mga suspect. Hindi magkakakilala ang mga biktima ni hindi sila magkakapitbahay kaya hindi raw nila lubos maisip kung bakit sila ang mga nabiktima ng mga suspect. Pia, nakaburo na rin sa Maven Funeral sa Commonwealth Avenue isa pang biktima na si Alojo Go, pero tumanggi na ang kanyang pamilya na magbigay ng mga pahayag sa media. Pia? Pero Marisol, halimbawa dyan sa burol nung isa sa mga biktima, no, nabalitaan na ba nila yung pagkaka-aresto dun sa 6 na suspect? Oo, Pia, at ito ay ikinatutuwa rin naman nila na meron daw ginawang aksyon agad ang mga pulis. Gayunpaman, patuloy pa rin ang kanilang panawagan na sana nga ay makuha na nga talaga ang salary na siyang may gawa dito dahil ayon nga sa kanila, wala naman daw kamalay-malay, inosente ang kanilang mga mahal sa buhay nang bigla na lamang daw ganunin. Maganda raw itong nagiging aksyon ng pulisya pero ang dasal nga lamang nila, sana nga totoong mga tao itong nakuha at ito talaga responsable doon sa krimen, Pia. Pero Marisol, meron bang nakikipag-ugnayan sa kanila doon sa mismong pamilya, no, at mga kaanak mula sa mga otoridad para bigyan sila, no, kahit papano ng mga impormasyon tungkol doon sa kaso? Okay. Pia, dito sa ating kinaroroon ngayon, no, sa buro ng isa sa mga biktima, si Gilbert Gabronino, unfortunately, ni isa sa mga authorities, mga investigador o kung saan man, wala pang nakikipag-ugnayan man lamang sa kanila para makakuha ng anumang impormasyon. Isa actually ito sa inihintay ngayon itong mga kaanak ng sangyon ay makatulong daw sila sa gagawing investigasyon dahil ang sinasabi nga nila, hindi nila kakilala ang iba pang biktima, wala rin daw silang koneksyon sa mga ito at naniniwala raw sila na talagang hindi target ang kanilang mahal sa buhay kaya posible talaga daw na pinagtripan lamang o napagkamalan lang o kung ano man ang motibo nitong gumawa ng krimen. Ang malinaw daw ay walang atraso itong kanilang mahal sa buhay kaya handang-handa raw sila makipagtulungan dito sa mga otoridad kung ano man ang kanilang maitutulong dito sa isinasagawang investigasyon, Pia. Maraming salamat, Marisol Abduraman.